What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jerry Glino at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2026 hanggang 2030. Ang gusto ko lang ay isang basura. Bakit ka nagigising ng ganitong oras? Pagtingin sa itsura ng babae, halos mabali ang ngipin. Tila hindi katanggap-tanggap sa kanya ang Aaron nang magising siya. Nang muli niyang itinaas ang kanyang kamay, inabot ni Aaron at direktang kinurot ang kanyang pulso. Ang Aaron ay hindi isang taong kayang lumaban o manligaw. At ngayon wala siyang naiintindihan. Paano siya mapahiya ng isang babaeng ganito? Kahit na napakaganda niyang tingnan, hinding-hindi siya hahayaan ng Aaron na gawin ang anumang gusto niya. Nasaan ako? Bakit ko ito suot? At kung sino ka? Tanong ni Aaron. Gustong kumawala ng mga babae, pero nagulat siya nang makitang napakalakas ng lalaking nasa harapan niya, dahilan para kumislap ang mga mata niya ng liwanag. Inutusan kita na manatili sa iyong silid at huwag pumunta kung saan-saan, kung hindi, gagawin ko ang lahat upang patayin ka. Sabi ng babae kay Aaron sa tono ng pag-uutos. Okay, hindi ako makakapunta kahit saan, ngunit kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Sabi ni Aaron, bitawan mo ako, hahayaan kong ipaliwanag ng mga tao kung ano ang nangyayari, at ipapaalam ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin sa hinaharap. Sabi nung babae, binitawan ni Aaron ang kanyang kamay, at ang babae ay tumalikod ng walang pag-aalinlangan. Tinitingnan ni Han Sanchen ang kanyang sarili sa bronze mirror at may hindi maipaliwanag na pakiramdam na ang damit na ito ay parang kasal, ngunit sa tingin niya ay imposible ito. Paano siya magagalaw sa seremonya ng kasal gayong kagagaling niya sa ikalawang mundo? At kanina pa siya nakoma. Paano ngayon lang siya pakakasalan ng babaeng iyon? Lahat ng pagdududa sa isipan ni Aaron ay naging paste, ngunit maya-maya, muling itinulak ang pinto, at pumasok ang isang simpleng nakadamit na karakter na mukhang isang utusan. Pwede magtanong sa akin, sinabi ng katulong na babae kay Aaron. Ayon sa kanilang make-up, hinuhulaan ng Aaron na ang pangalawang mundo ay malamang na isang sinaunang sibilisasyon, kaya gusto niyang makita kung ano ang panlabas na mundo. Gayunpaman, nang hindi nalalaman ang kasalukuyang sitwasyon, ang Aaron ay hindi madaling umalis. Hindi naman kasi siya pamilyar sa mundo. Sa sandaling maglakad-lakad siya ng casual, ipapakita niya ang kanyang mga kapintasan, na lubhang mapanganib para sa kanya. Gaano katagal ako nakoma? Tinanong ni Aaron ang kanyang unang tanong. 3 buwan. Sabi ng katulong na babae. Yung sinabi ni Aaron na ikinagulat niya na 3 buwan na siyang nakoma. Paano kaya? Para sa kanya, this time is just like a day past. Miss, akala ko ba? Buong buhay mo ay koma ka at huwag ka ng madyay gising pa. Sabi ng katulong na babae. Huminga ng malalim si Aaron, pinakalma ang kanyang kalooban, at patuloy na nagtanong, bakit ko isinusuot ang damit na ito? Dahil ngayon ang araw ng kasal mo ni Miss. Paliwanag ng maid. Blanko ang isip ni Aaron. Araw ng kasal. Ang hula ngayon ay totoo. Ngunit may isang bagay na hindi maisip ng Aaron. Bakit nagpapakasal ang babaeng iyon sa lalaking walang malay? Baliw ba siya? Kakasabi mo lang na akala ng ginang mo ay hindi na ako madyay gising sa buhay ko. Kung ganoon, bakit niya ako gustong pakasalan? Hindi naintindihan ni Aaron. Ayaw ni Miss na magpakasal sa taong hindi niya gusto, kaya mas gugustuhin niyang maghanap ng mga basurang tulad mo. Sabi ng katulong na babae. Ang ganitong uri ng kahangahangang ideya ay sumisira sa 3 pananaw ni Aaron, ngunit naiintindihan niya ang kahulugan ng aliping babae.
Ginamit lang daw siyang panangga ng babae. Kung bakit niya ginawa ito, napakasimple ng dahilan. Tinatayang gusto ng kanyang pamilya na pakasalan siya, ngunit hindi siya pumayag. Kaya naman itinatanghal ang ganitong katawa-tawang bagay. Bigla na lang, tinakpe ni Han Sanchen ang kanyang ulo at mukhang miserable. Masakit. Ang sakit ng ulo ko. Hindi nataranta ang katulong na babae, dahil nagising si Aaron, at gusto ng kanyang binibi. Namamatay si Aaron. Ang sakit na pinapakita niya ngayon ay hindi niya kailangan pang alagaan. Wala akong maalala. Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ako at kung saan mo ako natagpuan? Tanong ni Aaron. Ito ang tirahan ni Chen sa lungsod ng Longyeon. Ang katulong ay inutusan ng dalaga na lutasin ang mga pagdududa ni Aaron. Napakagaling niya sa puntong ito. Anuman ang mga tanong ni Aaron, sasagutin niya ang mga ito. Natagpuan ka sa timog ng lungsod ng Longyeon. Hindi ka daw balot ng damit noong mga oras na iyon, at sobrang down ka. May iba pa ba bukod sa akin? Patuloy na nagtanong si Aaron. No, said the servant girl. Wala nang iba. Saan nagpunta si Jiang Yingying? Ibig bang sabihin sa space tunnel, pagkatapos ng paghihiwalay ng dalawang tao, hindi pareho ang posisyon nila sa second world. This makes Aaron ay medyo nag-aalala. Si Jiang Yingying ay isang babae kung tutuusin, at hindi niya alam kung ano na siya ngayon. May iba ka pa bang tanong? Tanong ng katulong. Hindi, gusto kong magpahinga. Sabi ni Aaron. Tumango ang dalaga at lumabas ng kwarto. Ang sakit ng ulo ni Aaron ay nagkunwari, kaya pagkaalis ng babaeng katulong, gumaling siya gaya ng dati. Nakakalungkot na kulang pa ang impormasyon ng Aaron. Kung gusto niyang malaman ang higit patungkol sa mundo, kailangan niyang gawin ito sa hinaharap. Ang pag-aasawa ay katawa-tawa para sa Aaron, ngunit sa ilang mga paraan, ito ay isang magandang bagay din. At least may cover-up na siya, para hindi siya madaling malaman na hindi siya bagay dito. Hindi ko pinangarap na makasal ako sa pangalawang pagkakataon sa buhay ko. Maligayang pagdating sa tag-araw. Wala akong ginawang sorry sa'yo. Kakagising ko lang ng ganito. Ang sitwasyon ay lampas sa aking kontrol. Bamantong hininga si Aaron at sinabi sa sarili. Pagkaalis ng kasambahay, pumasok siya sa isa pang silid. Hinubad ni Chen Yanran ang korona ng phoenix sa kanyang ulo, at galit na galit pa rin ang ekspresyon nito. Halatang halata na ang pagiging matino ni Aaron ay isang bagay na she can't accept. Well, what did he ask? Tanong ni Chen Yanran sa maid, Miss, parang wala siyang maalala. He asked some ordinary questions, nasaan siya at bakit kanya pinakasalan. Sabi ng katulong na babae. Ngumisi si Chen Yanran at sinabing, naisip ko na ang paghahanap ng basurang nakoma ay makakalutas sa aking problema. Hindi ko inaasahan na madyay gising siya ng ganoong oras. Kailangan kong gumawa ng paraan para patayin siya. How can he be my husband? Miss, kasal ka lang niya. Kung papatayin mo siya, it's not a failure. The servant girl worries away. Nakangiting sinabi ni Chen Yanran, paano ako magkukulang sa tagumpay? Asawa ko siya. 3 taon ko na siyang binabantayan. Siyempre, sulit na ipagpalit ang isang buhay na basura sa loob ng 3 taon ng worry-free. Anong gagawin mo, miss? Tanong ng kasambahay, magsisimula na ang taunang komperensya sa pangangaso ng hayop ni Long Yancheng. Hahayaan ko siyang mamatay bilang isang bagay, malamig na sabi ni Chen Yanran. Nakalock ang Aaron sa kwarto. Bagamat hindi mapigilan ng isang kahoy na pinto ang kanyang karahasan, hindi nang ahas si Aaron na gawin ito ng madali. Pagkatapos ng lahat, wala siyang alam tungkol sa kung ano ang nangyari sa labas ng pinto, at kung anong uri ng mga kahihinatnan ang mangyayari pagkatapos itong sipin, na lampas sa inaasahan ng Aaron. Kahit na ang pakiramdam ng pagiging nakakulong ay lubhang hindi komportable, para sa Aaron, bawat hakbang na gagawin niya ngayon ay dapat maging lubhang maingat. Kapag nawalan na siya ng buhay dito, hindi na makikita ni Aaron sina Ivory at Han Nayan. Habang lumalalim na ang gabi, sa wakas ay narinig ni Aaron, na nakahiga sa kama, ang tunog ng mga yabag sa labas ng pinto. Ang katulong na babae ang nagdala ng pagkain para sa Aaron. Masarap ang pagkain, ngunit nakatayo ang dalaga at walang sinabi, na nagparamdam kay Aaron na siya ay binabantayan. I've been in coma for such a long time. Ikaw ba ang nag-aalaga sa akin? Tanong ni Aaron sa katulong na babae. You don't have to thank me for my request.
Ngayon ko lang gagawin. Ang tono ng katulong na babae ay walang anumang damdamin, na nagbigay kay Aaron ng isang uri ng mekanikal na pakiramdam. I'm curious. Ano bang nakain ko nung nakoma ako? Nagdududa ang tingin ni Aaron sa babaeng tagapaglingkod. Paggising niya ngayon, wala siyang gutom. Liquid food. Tumango si Aaron at nagpatuloy sa pagtatanong, sino ang mismo? Nasa Longyan City ba ang pamilya Chen? May 3 pamilya sa lungsod ng Longyan. Isa na rito ang pamilya Chen. Natural, mayayamang pamilya sila. Sabi ng kasambahay na ang dahilan kung bakit handa siyang sagutin ang tanong ni Aaron ay ang bili ni Chen Yanran. Kung hindi, hindi niya talaga makausap si Aaron. Napangiti si Han Sanchen. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating niya to the second world, he is so lucky to be married to a rich family. It seems that he is destined to have nothing to do with poor characters in his life. Can you tell me in detail the reason why your lady married me? Patuloy na tanong ni Aaron. Kanina pa niya tinalakay ang tanong na ito. Si Aaron ay gumawa lamang ng ilang hula. Kung ito ay tumpak o hindi depende sa sagot na ibinigay ng aliping babae. Panipi. Dahil ang anak ng lungsod na Panginoon ay gustong pakasalan ang aking anak, Ginang, ngunit ayaw ng aking binibini, kaya naging paraan ka ng aking binibini sa pakikitungo sa mga tagalabas. Sabi ng alilang babae, hindi ba tumanggi ang kanyang pamilya? Pagkatapos ng lahat, sa kanyang mga mata, ako ay isang gulay lamang na hindi kailanman magising. Aaron sinabi, ang aliping babae kilay maliit na kunot, sabihin, anong tawag sa gulay na tao? Han Sanchen ay nagulat na ang mga ganoong salita ay dapat na, kakaiba sa pangalawang mundo. Dapat niyang bigyang pansin ang bagay na ito kapag nagsasalita siya sa hinaharap. Kung hindi, madaling mapansin na hindi siya bagay dito. Wala lang. I'm just talking about it. Malamang may natutulog ng forever. Sabi ni Aaron. Inisip ng dalaga ang mga halaman at inihambing ang mga tao sa mga halaman. Bigla niyang napagtanto na napakaangkop na gamitin ang salitang ito upang ilarawan ang estado ng Aaron noon. Ito ang naging desisyon ng dalaga pagkatapos makipag-usap sa kanyang pamilya. Natural, walang tatanggi. Sabi ng katulong na babae. Naisip ni Han Sanchen, baliw ba kayong lahat? Kung tatanggihan mo ang anak ng Panginoon ng isang lungsod na walang kasalanan ng iyong anak na babae, magiging anak ka ba ng Panginoon ng isang lungsod? Napakapangit ba? Hindi ba posible para sa iyong anak na mas maisulong ang katayuan ng pamilya Chen sa lungsod ng Longyan sa pamamagitan ng pagpapakasal sa anak ng Panginoon ng lungsod? Bakit ayaw niya? Ang Aaron ay nagdududa sa isang paraan. Bakas sa mukha ng katulong na babae ang bakas ng pagkainip at sinabing, kumain ka na agad. Pagkatapos ng hapunan, may espesyal na taong maliligo at magpapalit ng damit para sa iyo. Espesyal na tao, maligo at magpalit ng damit. Hindi napigilan ni Aaron na maamoy ang kanyang katawan. Bigla siyang nakakita ng problema. Matapos makoma sa loob ng mahabang panahon, nagkaroon siya ng kakaibang amoy sa kanyang katawan, ngunit nakaamoy siya ng bango. Nung nakoma ako, may nagpapaligo sa akin araw-araw. Tanong ni Aaron. Hindi masama. Walang lakas ang ulo ni Aaron. Sa ganitong paraan, nakita na siya ng mga katulong na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagdala ng mainit na tubig ang ilang alilang babae. Bagamat lahat sila ay medyo maganda at matalino, hindi maisip ni Aaron na dumampi sa kanya ang kanilang mga kamay. Lahat sila ay sinamantala ng mga katulong. Bagamat hindi sila naging tapat kay Ivory, mahirap para sa kanila na makita ang sikreto ng kanilang privacy. Lumabas ka na. Ako na mismo ang gagawa. Huwag mo nang istorbohin. Sinabi ni Aaron sa ilang aliping babae na wala siyang pagpipilian noong siya ay nakoma noon, ngunit ngayon, hindi kailanman papayagan ng Aaron ang mga taong ito na gumawa ng anuman sa kanya. Ang ilang mga aliping babae ay hindi nakinig, ang halo sa kinaroroonan ay hindi kumikibo. Aaron bahagyang galit, sinabi, hindi ko kailangan ng iyong tulong, magmadali upang pumunta. Ikaw mauna. Nalutas na ng hitsura ni Chen Yanran ang problemang ito para sa Aaron. Sa unang tingin, binibigyan niya ng napakagandang pakiramdam ang Aaron. Kahit na nakita niya ito sa pangalawang pagkakataon, nagpalit siya ng ordinaryong damit, na nagpapaganda pa rin sa Aaron. Tunay na kagandahan ito, ngunit hindi maisip ni Aaron kung bakit ayaw niyang pakasalan ang anak ng pinuno ng lungsod. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Chen Yanran kay Aaron. Aaron,
Ikaw naman. Aaron said, Chen Yanran, ang ganda ng pangalan. Balita ko wala kang maalala, tanong ni Chen Yanran, blanko ito. Kung handa kang tumulong, maaari kang maghanap ng isang sikat na doktor upang gamutin ito para sa akin. Narinig kong sinabi ng kasambahay na napakalakas ng pamilya Chen sa lungsod ng Longyan. Hindi ito dapat maging mahirap para sa iyo, sabi ni Aaron. Umisi si Chen Yanran sa kanyang puso. Sa kanyang mga mata, si Aaron ay isang naghihingalong lalaki lamang. Paano kaya siya makakahanap ng doktor para sa Aaron? Mula bukas, maaari kang maglakad-lakad at tingnan. Sa kalahati ng isang buwan, magkakaroon ng hunting meeting sa lungsod ng Longyan. Samahan mo ako, sabi ni Chen Yanran, ano ang ibig sabihin ng game meeting? Han 3000 don't understand of ask away, literal, kung wala ng iba, hindi kita iistorbahin. With that, diretsong tumalikod at umalis si Chen Yanran, at hindi na binigyan ng chance na magtanong si Aaron. Nararamdaman ng Aaron na ang puso ni Chen Yanran ay parang isang malaking bato ng yelo. Siya ay dapat na isang malakas na babae. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagpakasal sa anak ng pinuno ng lungsod ay malamang na may isang tiyak na layunin. Sa kasamaang palad, ang Aaron ay mayroon na ngayong napakakaunting impormasyon upang hatulan kung ano ang gustong gawin ni Chen Yanran. Gayunpaman, mabuti na lang at makakalabas na siya sa nakakulong na silid bukas. Sa sandaling maunawaan niya ang Longyan City, mauunawaan niya kung anong uri ng tao si Chen Yanran. Pagkatapos maligo, nakahiga si Aaron sa kama, tinatamasa ang maliwanag na liwanag ng buwan sa bintana. Hindi niya alam kung ang buwan dito ay kapareho ng lupa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!